Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang age of accountability. Ligtas ba ang mga babies pag namatay? So, 2 Samuel chapter 12 verse 23 ang sabi rito. But now that he is dead, why should I go on fasting? Can I bring him back again? I will go to him but he will not return to me. Sa Tagalog, ngunit ngayon patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y pupunta sa kanya, ngunit siya ay hindi babalik sa akin. So ito yung namatay yung anak ni David, no? Sinasabi niya na ako ay pupunta sa kanya, ngunit hindi siya babalik sa akin. Ibig sabihin niya ron, balang araw, mapupunta siya sa langit. Kumbaga, balang araw, mapupunta siya dun sa heaven. And doon, makikita niya yung anak na namatay. Yung makikita niya yung anak niya na namatay. So, ibig sabihin, yun nga. So, ang sagot na ligtas ba ang mga babies pag namatay? So, ibig sabihin, ligtas. Dahil yun nga sabi ng ani David na ako ay pupunta sa kanya, ngunit siya ay hindi babalik sa akin. So, sabi niya doon, balang araw, pag namatay siya, makikita niya yung anak niya doon sa langit. So, sa unang teaching po na tayo, all people inherited the original sin. So, tayong mga tao, meron talaga tayong kasalanan. Bago pa lang tayo isinilang, may kasalanan na tayo. Pitos pa lang tayo, may kasalanan na tayo. And yung kasalanan na iyon ay galing sa ating mga unang magulang, kina Eva at Adan. So, kumbaga yun ay, wala na sa atin. Yun ay talagang, ibig sabihin, yun ay naandun na talaga sa atin. Kumbaga, wala na tayong magagawa doon. Talaga yun na yung minana nating kasalanan simula nung nagkasala sila Eva at Adam. So, sa ikalawa, ito, sabi rito, sa ikalawang teaching, God alone saves by grace through Christ. So, maganda doon, although tayo ay may kasalanan na, tayo ay sinilang pa lang makasalanan na, nandiyan si Kristo. So, God alone save by grace through Christ. So, mula sa kasalanan na iyon, mula sa kasalanan minana natin kina Eva at Adam, naligtas tayo sa pamamagitan ng grace, sa pamamagitan ng awa, sa pamamagitan ni Jesucristo. So, sa pamamagitan ng awa ng Diyos, ibinigay sa atin si Jesucristo para iligtas tayo, para mawala yung mga kasalanan natin na minana natin kina Eva. So, God alone saves by grace through Christ. So, si Kristo ang dahilan kung bakit tayo napawalang sala, kung bakit nawala yung kasalanan na minana natin. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, children can be saved by grace. So, yun na nga. Tandaan natin na yung grace, ay yung kaligtasan na hindi nakukuha sa sariling gawa. Hindi dahil mabait ka, hindi dahil mabuti yung ginawa mo dito sa lupa, ay maliligtas ka na. Kasi nga, kung ganun, paano yung mga bata? Paano yung mga babing hindi sinilang? Paano yung mga babing nakunan? Paano yung mga magulang na nakunan? So, kumbaga, mga baby pa sila, so ibig sabihin hindi sila nakagawa ng mabuti sa mundong ito. So ibig sabihin lang nun, hindi yung mga mabubuting gawa yung nagliligtas sa atin. Children can be saved by grace. So yun, sa pamamagitan ng awa, naliligtas yung mga batang namamatay. Sa pamamagitan ng awa ng Diyos, sa pamamagitan ni Jesucristo, naliligtas yung mga batang iyon. So punta tayo sa application. Paano ba natin ito maya-apply sa ating mga buhay? Sabi rito, unang-una, praise God for the precious gift of having children. So, ipagpasalamat natin sa Panginoon kung ikaw man ay magulang or balang araw magiging magulang tayo. Ipagpasalamat natin sa Panginoon na tayo ay nagkaanak. Na yung anak na yun ay pinagkatiwala sa atin, na pinagkaloob sa atin. So, praise God dahil doon. So, sa ikalawa, sabi rito, praise God for the precious gift of salvation by grace. So, praise God. So, kumbaga, panampalataya natin ang Panginoon, pasalamatan natin ang Panginoon doon sa ibinigay niyang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang awa. Pinadala niya si Jesucristo para mamatay sa atin, para tubusin tayo sa mga kasalanang nasa katawan natin. So, praise God for the precious gift of salvation by grace. So, sa ikatlo, praise God for the precious gift who is Christ. So, yun nga, gaya ng sabi ko, pasalamatan natin ang Panginoon dahil ibinigay niya, pinagkaloob niya sa atin ang Panginoong Jesucristo. Dahil kung hindi niya ginawa yun, hindi tayo maliligtas. Hindi mawawala yung mga kasalanan na minana natin kina Eva at Adam. So, kumaga, hindi tayo magiging malinis. Kasi nga, unang-una pa lang, sinilang na tayo ng madumi. Sinilang na tayo ng makasalanan. So, praise God for the precious
for the precious gift who is Christ. Panampalataya natin ang Panginoon, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ibinigay niya si Jesu Cristo sa atin. So yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.